Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Alam ko may mga nagpapa-shoutout sa akin eh. Kaya lang sorry no, paki-message na lang ako ulit. Kasi natabunan kayo ng message ng puro Ateneo de Zamboanga University. Puro lahat laman ng inbox ko. Puro ano, ah puro Ateneo de Zamboanga. Wala na yung mga nakita kong nagpapa-shoutout. Pakiulit na lang po. Pasensya na po ha. Wala akong masya-shoutout ngayon kasi puro Ateneo de Zamboanga oh. Ang dami nagsisend sa akin ng updates, ng link. However, yung mga nagsisend sa akin ng mga updates ng link, hindi ko po maipapalabas sa YouTube kasi dinidemonetize. Kahit hindi ko na pinakita yung video, discussion pa lang, kahit may word ako nabanggit, nagdidilaw agad yung video. Ibig sabihin, nadidemonetize. Pambihira. Grabe naman sensitive ng YouTube. Anyway, no, ang i-discuss na lang natin ngayon, yung mga sinasabi ng mga nakapwesto tungkol doon sa pangyayari. Then ito, no, bago ang lahat, ang unang tanong doon sa insidenteng yun kasi, di ba kagagaling lang natin sa insidente ng Tacloban? May 2 buwan na ba? May 2 buwan na ba? Or basta buwan pa lang, di ba? Yung nakaraan. So, ina-expect natin, may paghahanda na regarding dito. Di ba? Kasi syempre, nangyari na sa atin, pahiigtingin na yung security, ganyan. To be fair naman, nakita ko naman doon sa video na yung protocol ay nasunod ng mga estudyante, yung sinara yung pinto, binarikadahan yung pinto at nag-duck sila doon sa sahig, 'di ba? So yun yung to be fair naman, no. Kaya lang ang nakakalungkot doon yung unang depensa nila, which is yung security sa building. But parang hindi siya nasunod. Paano na ipasok yun? Yun ang tanong, paano na ipasok yung mga kagamitan na yon doon sa building? Kasi yung mga ginawa ng estudyante yung nag-barricade ng dapat gagawin na lang yon kapag na-overpower na yung first line of defense. Yung security. 'Di ba? For example, no, may papasok sa school, pipigilan ng security. Wag naman po sana na overpower yung security, na baril yung mga security guard, wala na magawa, 'di ba? Saka na lang gagawin yung pagbabarricade sa mga classroom. Parang doon nagkaroon ng problema. Yung mga pulis naman, kung late man yung mga pulis, hindi mo na rin masisi yun kasi syempre, outside force yun eh. Tatawagan pa yun, magpe-prepare pa yun siguro bago mag-responde. So may kakainin pang oras yun. Yung pagdating ng pulis. Hindi mo naman masyadong sisihin, no? Bagamat kung mapapakinggan mo yung mga pahayag ng pulis kasi, medyo may pagka-defensive din sila na agara naming na respondihan. Naintindihan naman siguro mga tao kung sakaling mahuli kayo. Kasi nga, syempre, manggagaling pa kayo sa labas eh. Now, ito yung kumakalat, hindi naman verified. I don't know if it's verified. No? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Kasi may kumakalat dito na video na ang sinasabi dito habang ini-inspect yung bag. No, ito yung bag na pinaglagyan, may mga magazine kasi dyan eh. No, yung 2 barel. At I stand corrected ang sabi ko kasi parang feeling ko submachine gun yung isa. Attachment pala yun sa pistol. Kaya medyo napanindigan ko kasi yon kasi ayon do sa video, kung mapapanood nyo yung video, no, nung mismong pangyayari, dala-dala niya yon, tapos meron pa siyang isang pistol na dala. So, parang hindi ko nakikita yung logic na magdadala ka ng isang anyway, yun talaga, no. Same siya na pistol na at nasa ibang report kasi rifle daw yun eh. Well, dahil doon sa attachment siguro, no, may conversion kit kaya talagang rifle, technically rifle na rin talaga. Anyway, bakit na ipasok? Ito yung nakakalungkot na dahilan, yung bag ng umano'y suspect sa Ateneo,
hindi na check dahil sumakay ng sasakyan papasok ng campus. So nakasakay sa kotse, no? Or may kotse siguro, mayaman eh, 'di ba? Parang oficiales daw sa customs yung yung tatay. Ang nakikita ko naman doon, di ba parang may diskriminasyon yun na so ina-assume nyo ba na yung mga nakakotse, mga matitino yun? Yung mga walk-in, yung may posibilidad na gumawa ng masama? Dahil sila lang yung na-check eh. Itong mga to, mala VIP, dahil may kotse, di gagawa ng masama yan, may kotse. Yun ba? Yun kasi ang nagigets ko sa logic na to eh, yung hindi na-check dahil sumakay ng sasakyan. Hindi ba pwedeng kahit sabihin mo na may sasakyan yan, pagbaba niyan, iisa pa rin yung pagdadaanan nila, doon pa rin kayo mag-check. Doon sa bago pumasok ng building. Diba? Kahit pa sabihin mo na na-check na yan, may separate ito dapat na mag-check. Kasi yun ang dun eh. Yun ang parang nakakainis na pagkakataon na sa ganitong kalaki, tinan mo yung bag sa ganyang kalaking bag, pag sinala mo yan na sa security, mahuhuli ito eh. 'Di ba? Itong yung bag na itim na yun, may mga magazine pa doon sa loob eh. Mahuhuli yan eh, yung ganyan eh. Na hindi nahuli, yun ang nakakabwisit. No? Sinasabi ng pamunuan na unang-una wala namang sisihan sana. Mukha ba ako naninisi? Kasi wala namang may gusto niyan eh. 'Di ba? Gusto ba nung pamunuan ng Ateneo yan? Hindi naman gusto nila yan eh. Kaya lang syempre, yung kasimple-simple nito na hindi ba naisip nila pwedeng may dekotse na na makagawa ng ganyan? Inassume ba nila na pag dekotse, mabait? Ganun ba yon? Well, matututunan naman. Kaya lang, ang taas naman ng pressure para matutunan yung ganyang bagay na dapat naisip noon. Kailangan may magbuwis pa na buhay para masilip itong flaw na to na kung tutuusin, bilang security, lalo na yung namamahala sa security do sa school, may isip mo na yan, common sense na yan eh. Ang goal mo dapat, lahat ng papasok dapat, ma-check. Yun dapat yung goal nun eh. Naging relax ba? Kaya, kotse yan, di gagawa na masama yan. Di kotse yan. Yun yung nagigets ko kasi. Diba, anyway, kailangan talagang pagdaanan yan para matutunan eh. Nakakahinayang lang yung buhay na nawala. Bago pa matutunan itong itong flaw na to sa security. Anyway, proceed tayo doon sa mga pinagsasabi ng ating mga minamahal na public official, Unahin natin ito ang dami nagpasa sa akin ito, sobrang dami, si Ma'am Claire Castro, spokesperson ng Malacanang. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Correct! Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila mga teacher daw. Minsan na rin daw kayo. To be fair naman, yung part na to, hindi naman dapat pag hinanakita ng teacher to. Kasi, may napapanood, hindi lang naman sa pagiging violente, may napapanood din naman kasi talaga tayo na, for example, sa Rapi Tulfo, yung mismong teacher pa yung, hindi naman violence, kundi teacher pa yung pasimuno ng kamanyakan sa mga estudyante, di ba? May mga ito,
siguro kung may mga ma-offend na teacher, wag naman. Parang hindi naman kayo lahat. Parang hindi naman sinasabi na lahat kayo ganon. 'Di ba? For example, kapag sinabi niya na kayo mga magulang gabayan niyo ang anak niyo, hindi naman sinasabi na lahat ng magulang hindi ginagabayan ng anak. Paalala lang naman. Okay lang naman 'yun. 'Di ba? Sa akin, feeling ko hindi naman dapat ma-offend yung mga teacher doon. Paalala lang naman. Minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Yung pala, kaya nasasabi ni Attorney Claire to, may ini-establish pala siya na na i-connect niya. Diba mo? Mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga Pangalawang kabataan. magulang. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Kinulik pa, nakahanap pa talaga siya ng ng pagkakataon. Yun naman, parang hindi naman Attorney Claire, 'di ba? Hindi naman tayo magkaaway. I mean, di naman kita inaaway. Kaya lang, syempre, separate sana yung message regarding dito. Unang-una, hindi ko rin naman makitaan yung connection na, let's say, tinutukoy ba nito si BP Sara? Kung yun man tinutukoy niya, wala namang kinalaman yung paghikayat ng assassin dun sa Hindi naman assassin yung ginamit nung bata dun. Sarili niya mismo. Yung parang ang nakakabwisit dito, pinupolitika pa yung bagay na hindi naman muna dapat. Separate na seryosong message man lang sana. Well, syempre, di ba? May opportunity, di ipasok ni Ma'am Claire. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamahisa. Nagigets ko naman. Oo, totoo naman yon na pwede rin naman maging model. Kaya lang, syempre, ibang-iba kasi yung ginawa nung estudyante na yun dun sa pagbabanta na may gamit na assassin. Anyway, proceed tayo sa ibang naman, si attorney. Sino tong isa? Ito naman, may isasabihin naman si Senator Robin Padilla regarding sa nangyayari. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan. Wala akong punto sa tatanungin ko. Muslim ba yung yung namarel? Wala lang, naisip ko lang. Kasi Zamboanga di ba? At karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na
Hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay Forward ko na, ang dami babalita. kasing ano ni Senator Robin eh. Ito po ay impluensya ng social media O, social sa ating media. mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito, Ibuod na lang natin. Ang bagal kasi ni Senator Robin Padilla magsalita. Ayon dito sa caption ng GMA Public Affairs, no? Sabi ni Tito Robin, ni Senator Robin, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa kabataan at social media. Nananawagan si Senator Robin Padilla ngayong Martes, August 18, na agarang repasuhin ang mga batas patungkol sa mga kabataan at social media kasunod ng nakamamatay na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Binalaan ni Senator Robin Padilla na nakaka-impluwensya ang violenteng online content. Ano naman to? Game na naman ba to? Or, bagay, content eh. Pwedeng napapanood or hindi, no? Sa pag-uugali ng mga kabataan na inahilintulad niya sa mga nakita niyang karahasan sa kulungan, kaya hinimok niya ang mga otoridad na suriin agad ang umiiral na. Parang ano rin to eh, parang Claire Castro din yung logic niya. Kaya lang, medyo may personal attack yung kay Ma'am Claire Castro. Ito naman sa kanya, ganun din naman. Mamaya mag-opinion ako ng Hindi naman mali yun. To be fair naman, pati yung sinabi ni Atty. Ang ko lang doon sa sinabi ni Atty. Claire, talaga naghanap lang kasi siya ng way para i-connect sa kaaway. Pero mamaya pag-usapan natin kasi papakinggan pa natin si Ma'am Risa Hontiveros. Ang problema kasi dito, ang sinasabi niya bang batas na may kinalaman sa kabataan at social media. Before, 'di ba, pinunan niya yung criminal liability. Tama ba ako? Kung yun man yung tinutukoy dito, kasi hindi ko na pinlay kasi ang daming palabok ni mauubos kasi oras natin eh. Pero nung una, minention niya yung sa criminal liability sa mga bata. Now, na-explain kasi ni Sir Irvlog yan nung nag-live kami. Si Sir Irvlog kasi law student. Kasama ako, I don't know kung most of you, kasama ako na ang paniniwala ko din dati, kapag ka minor ka, tapos nakulong ka, hindi ka mapaparusahan. Parang ganun yung mentality ko din dati. Na i-DSWD ka lang, alam mo yung isi-seminar ka lang, palulugawin. Tapos, after nun, balik ka na uli sa society. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. At yung ibang gumagawa ng kasalanan, parang ganun din ang pagkakaintindi na minor. Now, na-explain naman ni Sir Irvlog na para din palang ikukulong ka din sa isang facility. Hindi nga lang katulad nung typical na nakikita nating kulungan, pero isa siyang facility para sa mga kabataan na yung pinapakita sa TV na nakakulay puti sila, naka-uniform sila, na Kaya lang, yes, nagigets ko na 'ganun. Tapos i-determine kung 'di ba, kung ano man 'yon para doon na magde-decide kung ililipat ka na sa kulungan or pakakawalan. Pero ang ko kasi doon, ang iniisip ko kasi doon, kahit na kasi nung pag pinapakita sa TV yung kahihinat na ng mga minors na nagkaroon ng conflict sa batas,
nakikita kasi nila na mas masarap yung patutunguhan nila kesa sa mga adult na kriminal. Parang ganun din kasi ang magiging takbo ng isip. Kasi yung pinakita nila facility na ang ganda-ganda, details yung para talagang dormitoryo, no? Tapos yung nakikita nila nagkaklase sila, tapos kumakain ng sapat, yung mga ganon. Siyempre, nakikita pa rin kasi ng mga kabataan yung comfort. Hindi siya parang ang dating pa nga yata, parang welcoming yung environment dun eh. Hindi siya parusa ang pakiramdam pagka lalo na yung mga kabataan na rebelde, di ba? Lalo na yung mga kabataan na rebelde kasi alam naman natin ayaw nila dun sa bahay nila. Mas gusto pa nga niyang tumira sa kabarkada nila eh or sa labas eh. Baka mamayang isipin nila pag nakikita nila yung mga ganon na pasilidad, parang iniisip nila summer camp, bakasyon, di ba? Kaya wala pa rin takot talaga. Ang nakikita ko, dapat mabigyan kasi ng panibagong meaning yung... Tingin ko hindi na kailangan baguhin yung batas eh. Pero dapat mabigyan ng bagong meaning yung rehabilitation na gagawin sa kanila. Yung parang magtunog ng parusa. Kasi every time na may nangyayaring krimen, ang tunog kasi ng patutunguhan nila, bakasyon eh. Parang staycation yung nakikita nila sa isip nila. Pag, minor ako, di ba, hindi mo ko ikukulong, pababakasyonin lang kami sa bahay Pag-asa. Dapat hindi ganon. Ipakita din yung parang parusa. Kasi kung tutuusin, parusa din talaga yun, di ba? Yung gagawin sa kanila. Pagtunugin nila kasing parusa yun. Hindi sana gawing parang... I don't know kung nagigets niyo ibig ko sabihin. Kasi habang pinopromote nila yung mga bahay Pag-asa na yan, lalong naglalaway yung mga kabataan na na mapunta dyan eh. Na lalong mawawala ng takot na hindi naman ako ihahalo sa mga kriminal. Yung mga Bartolina, walang ganun sa pupuntahan ko. Magkaklase lang kami doon, dapat yun ang mawala kasi. Baguhin na yung pangalan ng lugar. Para kahit pa paano, yung instant na bahay Pag-asa, itong iniisip ko, simpleng solusyon lang. Kasi pag ang tunog bahay Pag-asa, mukhang okay doon. Dapat mga term dyan, bahay impyerno. Hindi naman, basta yung tunog na parusa lang. 'Di ba? I think malaking bagay yon kung yun ang pagtutuunan nila. Baguhin nila yung naratibo nung pupuntahan. Kaya minsan walang takot eh. Now, yung sa online content, after nitong panoorin natin kay Ma'am Risa Hontiveros. Napakahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity, at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes. Pangunahing layunin ng mga hearing na na naman si Senator Risa, ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli.
Lubos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangang harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak. Ito, no? Siyempre, name-mention kanina, pati kay Senator Robin Padilla, yung tinatawag nilang social media, yung online content, no? Violenting online content. Siyempre, kasama na dun siguro yung mga online games, yung mga napapanood sa social media din, let's say, sa mga streaming platforms, no? Or yung simpleng post sa social media ng katarantaduhan. Naniniwala naman ako na may kinalaman yon, yung mga games. Pero, ano lang yun eh, surface lang yun eh. Yung mga sinasabi nyo na violenting panoorin or mga violenting panoorin tsaka yung mga online content tsaka yung online games na nagpo-promote ng violence. Sa totoo lang, mas grabe pa ang ginagawa ng mainstream media dyan eh. Same lang sila ng konsepto yung mapapanood ng bata na nagbabarila, nagtotorturan sa batang Quiapo. Tsaka ang probinsyano. 'Di ba yung mga senaryo, mga walang habas na barilan, torturan. Minsan nga kahit softcore na porn, na din dun eh, pinapalabas na rin sa mainstream media eh. Walang kinaiba yan sa sa mainstream media din. Yang mga nakukuha sa social media. Sige, no, pagbawalan nyo ang video game. Pagbawalan nyo ang pagpo-post ng dapat pagbawalan nyo rin sa mainstream, magpalabas ng mga kardodalisay na yan. Or yung bago ngayon, nakalimutan ko na ba name ng bago ni Coco Martin. Pagbawalan nyo din yan. Kasi sa totoo lang, sa social media kasi magbabayad ka pa para ma-access mo ang social media eh. Maglo-load ka pa eh. Eh yung mainstream media, bumili ka lang ng TV na may antena, mapapanood mo. Wala rin naman pinagkaiba yung violenting tinutukoy nyo dun eh. Dun sa mapapanood sa mainstream media. Or kahit nga sa news, di ba? Mapapanood mo rin sa news yung mga nangyayari, katulad niyan. Wala siyang pinagkaiba na yung sa impluwensya. Gamutin nyo man yan, kumbaga sa galis, kamutin nyo man ang kamutin yung mga yan, mawawala yung panandalian, tutubo uli yan. Ano ang dapat pagtuunan ng pansin kasi? Yung mga magulang, yun dapat ang pukpukin para maging responsableng magulang. Paano gagawin yon? Ito, suggestion ko lang naman. Sila dapat ang makakatikim ng parusa ng ginawa ng anak nila. Kung paano nyo gagawin yon ayon sa batas, bahala kayo, mag-isip kayo. Pero feeling ko yun ang magiging effective na cure dyan eh. Yun dapat magulang ang sasalo. Kahit sa mga sa mga victims, kasi yung mga victims pag nakita nila, syempre buhay ang nawala sa kanila, tapos makikita nila yung gumawa sa mahal nila sa buhay ay mapupunta sa bahay Pag-asa. 'Di ba? Syempre, yung pakiramdam dapat maranasan niya din yung ginawa sa anak ko, mga ganun kasi yan eh. Kasi sa atin, yun ang justice kasi. Kailangan makakuha din ng justice yung yung na biktima. Kung hindi pwede yung anak, yung magulang dapat. Dapat magkaroon ng batas na gano'n kung paano nila gagawin yon na hindi magko-conflict sa ibang batas. Hindi ko alam. Hindi naman ako gumagawa ng batas eh. Pero feeling ko gano'n dapat ang gawin. Dapat may mapaparusahan. At pag may mapaparusahan na gano'n, tingnan mo, lahat yung mga magulang na yan, takot na yan lumabas yung anak nila na makikipagganggang dyan. Sila na mismo yung hahataw sa anak nila. Pagka, hindi mo ba alam na pag ginawa mo yan, makukulong ako? Although na hindi siya magiging perfect, no? Kasi
meron namang mga kabataan dyan na lumaki ng walang magulang na gagabay sa kanila or guardian. Pero may makikita tayong pagbabago dun nakikita ko Kasi kung ang i-address nyo lang yung mga online content, ibaban nyo yung mga channel na hindi matatapos yan. Hahanap at hahanap ng way yung mga bata na yan na na maka-access. 'Di ba? Kasi nakikita ko kasi minsan nagiging solusyon nila. Tingnan natin yung mga gaming history. Napanood ko yung interview kay John B. Cremulya. Titingnan natin yung mga gaming history. Ma-determine mo man yun, sige. Malaman naman natin na yun ang motibo, granting, no? May mga susunod pa rin dyan Hindi mafi-fix yan. Kailangan may maparusahan na guardian o magulang. Kasi iisipin mo, saan ang galing yung ginamit doon? Sa magulang. Paano na-access ng bata yon? Yun ang liability nung may-ari ng baril. 'Di ba? Kung paano nila pinalaki yung anak nila. Kasi I know most of you, no, lahat naman kayo ako addict ako sa nung araw sa yung palabas na slasher film. Kaya wala na akong action figure. Meron action figure nila Jason. Yung pati Halloween. Ako nun May mga fan ako nun dati kasi yung tatay ko nun may mga DVDs nun dati, pinapanood ko. Pero nung lumaki ako, hindi ko naman naisipan na anong tawag dito, yung pumatay. Kasi nga, nung bata ako, napapalo ako pag may ginawa akong mali. Pag may ultimong hawakan ko lang, madikit lang yung balat ko doon sa baril ng tatay ko dati noon. Katakot-takot na sermon na aabutin ko. Swerte na ako noon. Pero kung hindi ako sisinturonin dahil nagawa ko yun. 'Di ba? Open din ang isip ko sa lahat ng uri ng panoorin nung dati. Pero hindi naman ako naging kung ano man yung napapanood ko. Games? Nag-games din ako dati. Nung nagkaroon ako ng PC, inabot ko naman hanggang Call of Duty na Modern Warfare 2. Yun. Yung medyo brutal din yun yung Modern Warfare. Pero hindi ko naman, alam ko yung joy, no? Yung saya ng nababaril mo yung kalaban. Pero kahit kailan hindi ko na hindi ko naisip na i-apply yun sa totoong buhay. Dahil alam ko, pinalaki kasi ako na nadi-differentiate ko yung mali sa hindi. Kahit nga yung nagkaroon ako sa PC namin, nagkaroon ng Grand Theft Auto 5. Yun yung pinaka-realistic, hindi pa nare-release yung 6, di ba? Hindi ko naman natatapos yung mission nun Ang ginagawa ko, nagda-download ako ng save file na 100%. Ang ginagawa ko lang doon, magpahabol sa pulis. Sayang-saya ako nun. Yun lang naman ginagawa ko sa sa Grand Theft Auto na-apply ko ba sa totoong buhay yon? Hindi. Nasa yung pagpapalaki kasi ng magulang yon. Yun lang naman, feeling ko dapat mag-focus sa magiging parusa ng magulang Oo, pwede ka mag-monitor sa ganyan, Siyempre, factor din naman talaga yan. Yung mga video game, yung mga napapanood, factor yan. Pero feeling ko kasama din dapat mabigyan ng focus yung magiging parusa ng magulang. So, yun lang, na-over tuloy ako ng 5 minutes. So, yun lang naman. Sa tingin nyo, mga kababayan ko? Comment na lang po kayo sa baba. Magandang umaga sa inyo lahat.